Lagi ka bang nauubusan ng pandesal sa bakery? Bakit hindi ka na lang kaya gumawa? Napakadali lang naman ito gayahin. Dapat nito mga katinapay, ganito po ka. Lambot ang ating pandesal. Masarap to isawsaw sa kape. Ayan, mahilig po ako ganyan mga katinapay, isawsaw sa kape ang pandesal. Hindi fresh milk ang gagamitin nyo or iba, pwede naman itong ating powder milk. Lagyan nyo lang ito ng maligamgam na tubig hanggang sa matunaw siya. Yung gamit ko pala isang sachet at kalahati. At ilagay natin dito sa ating mixing bowl. Tapos ilagay na natin ang butter, egg, ating yeast, at haluin lang natin ito nang mabuti. Hindi ko na lang sinabi kung ilan, baka magkamali na naman ako pagsabi. Tapos ang ating all-purpose flour, tapos ating sugar 1/4. Kung natabangan pa kayo, pwede nyo dagdagan ng isa pang spoon. Tapos haluin lang natin itong mabuti. Pag na-mix nyo na itong mabuti mga tinapay, masahin natin ito. Masahin natin ito hanggang sa mas smooth. At i-rest natin ito ng 1 hour. So, ganito lang po ang ginagawa ko. Ayan. Pwede kayo gumamit ng 2 kamay. Pero yung isang kamay ko kasi masakit dahil sa kakamasa lagi ng dough. So, ganituhin ko na lang yan hanggang sa mag-smooth siya. At ito na nga, okay na ito. I-rest na natin to siya hanggang sa umalsa. So, mga 1 hour, ayan, aalsa na yan. Minsan pa nga, wala pang 1 hour. At naglagay lang ako dito ng cooking oil dito sa ating mixing bowl. Kaya ako naglagay dyan para hindi dumikit ang ating dough. At kailangan lang natin itong takpan. Make sure lang na hindi siya maarawan. So, antayin natin yan na umalsa. Check muna natin ang ating dough. Ayan. Umalsa na siya. And then, kailangan lang po natin yan suntukin. Suntukin natin para mag-release, ayan. Yan. Suntukin natin para ma-release ang hangin. Tapos, hihiwain lang natin ito. Kung gusto nyo magpantay ang sukat, kung may timbangan kayo dyan, yung timbangan pang bread ha, pwede nyo itong timbangin. At ito na may pangkain lang namin to, okay lang yan, hindi magpapantay yung sukat. So, nasa inyo na yan kung gaano kalaki ang inyong tinapay. Tapos ay loblod natin to sa ating breadcrumbs. Ito pala ay tinusta ko muna siya. Tapos ito na at ilagay natin to sa ating baking pan. Ito pala nakagawa pala ako dito mga ka-baking ng 20 piraso. Hindi naman malaki yung sukat ng ang aking pandesal. Yung tamang-tama lang. Ayan, tapos takpan natin at i-rest natin hanggang sa mag-double size siya. Check na natin ang ating tinapay. Nag-double size na siya. Ayan, pwede na natin to siyang i-bake sa 20 minutes to 25 minutes. Ay, luto ng ating pandesal. Ayan. Palamigin muna natin kasi mainit. So, bubuksan natin. Check natin kung gaano siya lambot. Kasoft ang ating pandesal. Look, ayan o mga tinapay, ang init pa. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano siya kaganda.
Mainit. Wow, kusok sa ating ano. Tingnan nyo. Ang lambot ng ating pandesal.